like to read a scripture from James chapter 1. I'm reading from the New Living Translation. It says, "Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow, for when your endurance is fully developed, you will be perfect and complete, needing nothing. If you need wisdom, ask our generous God, and He will give it to you. He will not rebuke you for asking. But when you ask Him, be sure that your faith is in God alone. Do not waver, for a person with divided loyalty is as unsettled as a wave of the sea that blown and tossed by the wind. Such people should not expect to receive anything from the Lord. Their loyalty is divided between God and the world, and they are unstable in everything they do." This is the word of the Lord. Let us pray. Father, thank you for the reading of your word this afternoon. I pray that you will anoint the message today, that we will have an encounter with you. Lord, I pray that your word will have a place in our mind and in our heart so we could put it into action, Lord God, and live like how you have wanted us to live. In Jesus' name, amen and amen. Good afternoon, everyone. Welcome to Victory, our 3 p.m. service. Go ahead and take your seats. My name is Carlo. I'm one of the pastors here. I want to welcome you again to our 3 p.m. service. Pastor Ian, welcome to our 3 p.m. service. Alam nyo ba na si Pastor Ian was the one who started our 3 p.m. service after pandemic? That was 2021. Wow. That's light years ago. Feeling lang naman. All right. Well, I'd like to start by saying that yesterday, Saturday, we had an opportunity to witness an ordination of 28 new pastors for Victory, and they came from around the Philippines. Imagine that. Yeah, you can thank God for that by clapping your hands. Meron pong 27 na mga lalaki at isa-isang babae. And we're glad that women are coming in as pastors of our church. Now, I said that because it's not only about the number, but actually we want to recognize that one of our very own is now Pastor Theseus Paredes. Right? If you have done discipleship like Leadership 113, you have encountered him. He was once our discipleship admin, and he has been in this journey for a couple years. He has been an intern with us, and finally the day has come when he is now an ordained pastor. And so this morning, I was actually at the 9 a.m. service at Robinson's. So Pastor John is actually there the whole day to introduce him as Pastor Theseus in the local congregation that we have with Robinson's downtown Santa Rosa. All right? So I wanted to let you know that this afternoon. Now, I don't know about you, but every time we have typhoon in the Philippines, it brings a lot of uncertainties. I don't know if that's true with you, but totoo yun sa akin. So this morning, actually at around 2 a.m., ito yung monitor ko. Asan na kaya si Pipito ngayon? Di ba? Ginawa nyo ba yan? Yung pagkagising mo kaninang umaga, pagkagising ko ng 5:30, tinignan ko kaagad. Bumahaba sa labas. May natumba bang dahon? Hindi natutumba ang dahon. May natumba bang kahoy? Kasi mga luma na yung kahoy sa bahay. Di ba? Ganyan din ba kayo? When these things come, and they come regularly by the way, di ba? Every year naman, regular to. Pero, same reaction. And then,
the worst part is that once we start entertaining these things, we start questioning, God, ba't mo pinababayaan ganito na ulit ang Philippines? Kawawa naman ang Catanduanes. Kawawa naman. Now, okay lang yun kung puro kawawa lang yung iniisip mo. But, if you have relatives in the north, then you start making it personal. Nako, si Lola, kawawa naman. Please pray for my ate is there. And so on and so forth. And so, without you knowing it, the concerns that you have, sometimes, hindi naman all the time, it funnels to questioning the ability of God who is in control. Hindi ba? Naintindihan niyo ba ako? O ako lang nag-iisip ng ganun? Ito si pastor, makatama. Di ba? Makasalanan talaga. Dami-daming iniisip. Ha? Sunod-sunod na yun. Pagka yung umpisa mo na yung trend na thought na yun, pag inisip mo na, isa-isa na yun. Susunod-sunod na yun. Without, if not careful, aabot ka doon sa mga questions sa buhay. For example, ito mga tanong. Have you ever wondered if God is listening to you? Nakikinig ba talaga ang Panginoon sa akin? Mukhang hindi naman. Diba? Si Pastor Ian lang nakikinig sa akin. Nung umili si Pastor Ian, wala na. Walang nang nakinig sa akin. Diba? Parang si God, ito lang kausap ko, wall. Diba? Parang hindi naman nakikinig si God. Have you ever been in that situation? Wala talaga. Ikaw lang yan, Pastor. Sige, ganito na lang gagawin natin. Para naman mag-enjoy ako, kasama ko kayo. May kakilala lang tayo. Na? May kakilala tayo. Ganito mag-isip. Hindi ako yan, Pastor. Meron lang talaga akong kakilala. Ito pa, isang question. Tingnan natin kung baka lang. Do you ever question if God is guiding your steps? Pastor naman, siyempre i-guide ni God yan. Left and right lang naman yung steps na yan. Hindi, merong mga ganong buhay. Di ba? For example, nung nirecruit ako ni Pastor Johnson papunta rito sa Santa Rosa. Lord, ikaw ba talaga yan? O si Pastor Johnson lang na kumakain ng mani galing kay Edna's Pasalubong? Ay, paborito ni Pastor Johnson. Hindi ko talaga nakalimutan yun dahil kumain siya. Dala si Pastor Johnson. Kung kilala niyo si Pastor Johnson, matangkad yun. Oh, pag nandito sa stage, yeah, may dala-dala yung plastic na ganito kalaki. Tapos ganyang kalalim. Tapos maglalakad dyan. Tapos kakain ng peanuts. Tapos nakikita ko, ako mahilig din ng peanuts. So umihingi rin ako. Tapos pumasok sa office ko. Sabi niya, bro, okay lang ba pumasok ako? Oh, okay naman. Basta bigyan mo ako mani. So pumasok siya. Tapos ganito lang sinabi niya, bro, okay lang ba kayo ni Sandra na lumipat sa Santa Rosa? Santa Rosa? Anong gagawin ko sa Santa Rosa? Walang nightlife dyan. Di ba? Wala talaga. Serious. Kung hindi kayo taga rito, nako. Kung taga Manila kayo. No, I'm not putting this down. I actually enjoy living here. And I'm thankful to God that I moved here. Kasama ko kasi si Pastor Ian, kaso lang iniwan ako. Diba? So, nung iniwan ako ni Pastor Ian, nagtanong na ako, Lord, kasama ba kita dito sa steps na to? Talaga lang ha? Baka naman, guni-guni lang ni Pastor Johnson yun. No, seriously, natanong niyo ba to kay God? Lord, are you with me in the steps? Kasama ba kita? Meron pa isa. How can we deal with moments when our faith feels shaky? Yung, alam mo yung, parang nandito ka na sa gilid, tapos pinupus ka pa talaga, mahuhulog na ako dito. Hindi mahulog ka na kasi dito ka naman sa malayo-layo ng konti. Di ba? Medyo shaky ng konti yung yung faith mo kay God. Parang, Lord, bumigay ako kahapon, bibigay pa kaya ulit ako ngayon? Pwede bang hindi naman ako bibigay ngayon? Pero mas masarap yung dito kasi pwede bang lumayo-layo ka naman ng konti, di ba? Wala kayong, hindi kayo ganito. May kakilala lang kayo. Alright? Fill in the blanks na lang kung sino yon. But these questions are actually questions that the audience of James were going through. Alam niyo ba kung bakit? The book of James was written by James, the brother of Jesus. Ang audience niya dito were the 12 tribes of Israel. Yung napunta sila sa ibang bansa. And so, when they are going through different
countries living in a different culture, they have different questions. Lord, grabe naman itong pinadala mo ako dito. Example lang, kung may kakilala tayong Pastor Ian, tapos pumunta ng London, pagdating sa London, walang adobo. Di ba? Ay, hindi yung tanong ni Pastor Ian. Walang bike track doon na parang Repal, hinahanap-hanap ni Pastor Ian. Lord, ikaw ba talaga yan? Alaga lang, Lord, ba't mo ako pinadala dito? Tapos umuulan. Hindi pa ako nakapuntang London, hanggang Schiphol Airport lang ako. Pero ang alam ko, pag nanonood ako ng mga movie, palaging umuulan doon. Tama ba yan, Pastor Ian? 4 seasons in a day. It rains cat and dogs. Ano nang sabi? It's raining like cats and dogs. Huwag kang mag-pray ng dogs kasi masisira yung payong mo. Diba? Cats na lang kasi kaya ng payong mo. Hindi ko rin maintindihan bakit cats and dogs. Pag-usapan natin yan sa different topic. But anyway, the audience of James were people scattered, Jewish people scattered all over the nations. And they're asking questions, Lord, ikaw pa rin ba itong siniserve ko? Lord, ikaw ba talaga to? So we can actually, if we can put ourselves in extension with that, we can actually relate with them. And so James started with chapter 1 by certain characteristics of what it means to hold on to their faith in who God is, but not be driven by the questions they have when things don't work the way they think it should be. Gets nyo? Alright, so tutuloy natin to. Dahil matatalino tong 3 p.m. Alam nyo, tuntua ako na nandito ako. Mas okay talaga tong 3 p.m. Okay talaga ako dito. Ha? Galing talaga yung nag-umpisa dito eh. Ayun lang talaga masasabi ko. Manang-mana kayo sa nag-umpisa dito sa service na to. So, pupuntahan natin. Verse 2, sabi dito, Dear brothers and sisters, Christian brothers and sisters, when troubles of any kind come your way. Now, pause here for a minute. When he said, when troubles of any kind come your way, may naiisip ba kayong trouble na hindi kasama dito? Tingin ko, sakop lahat. Any kind. Mag-isip ka ng any kind. Pusa, aso. Ano ba mga problema natin? Ang simple lang ng mga problema natin. Yung aso ko, pastor, kailangan ng operasyon. Ano ba mga, hindi ko kasi alam yung problema nyo eh. Ang problema ko lang, yung asawa ko, anong ipapakain ko. Pinoproblema ko, honey, kumain ka na ba? Wala na kasi kaming anak. Ang aming youngest is 32 years old. So kami na lang dalawa ni Sandra. So iniisip ko, ano ba kaya ang problema na any kind na may experience ko sa buhay ko at 61 years old? So, simple lang. Pagkagising ko sa umaga, I love you, honey. Do you like coffee? Tulog pa. Hindi ko naman matatanong, di ba? Siyempre, love your wife. Pabayaan, maski matulog ka. Ganon. Magkaiba talaga ang problema natin, ano? Gets nyo? But, if you look at it, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. Parang hindi ko talaga gets si James. How can you have a great joy when you're going through any kind of trouble? Have you ever, English ka ng English ng have you ever, hindi mo naman itutuloy, di ba? Naisip nyo ba yon? Yung pagdudugtungin yung trouble saka joy, parang hindi ko talaga maisip yon. Di ba? Maliban na lang siguro kung aaralin mo, ano ba talaga yan, James? Hindi tayo nagkakaintindihan dito. Simplihan mo nga ng konti yan. Well, ang aim lang naman ni James dito is that he's encouraging Christians to persevere through trials, to live out their faith, so that when they go through difficult times, they can actually have that grace of God as they go through difficult times. Now, I like, buti na lang hindi pinutol, ano? For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. I like this. Endurance is something that an athlete will experience. Sa Pilipino kasi, ang eating is a sport. Alam nyo ba yun? Sa Pilipino lang. Pakawalan mo sa dads yan. Ay, dads, dated na yon. Pakawalan ba? Ano ba ang buffet ngayon? Vikings! Dads kasi nung araw yung mga
Old folks, dads kami. Dads! Yun talaga nang nagbukas ang dads. Wow! Heaven! Tapos nawala kami sa Philippines. Pagbalik namin, wala nang dads. Naghahanap ko, dalhin mo ako sa dads. Tapos ngayon na 61 na ako, hindi na ako kumakain ng mga buffet kasi lugi na ako. Di ba? Nakaamoy lang ako ng mantika, busog na. Hindi ka na, ayaw mo nang kumanayo ko na. Di ba? Parang ganun lang yun eh. Kaya pag tumanda na kayo, nakakatipid kayo. Sa amoy pa lang, busog na. Parang advertisement yun, di ba? Well, anyway, endurance is something that you build on. Hindi siya nakukuha sa overnight lang. Okay lang ba magkukwento ako? 5:00 pa naman darating ang bagyo eh. Okay lang yun. Tsaka safe tayo dito, bahay ni God to. So endurance, talking about endurance. I have never ridden a bike. Kukwento lang ako ng bike story. Okay lang ba? So lumipat ako dito, pandemic. July 1, 2020, nandito kami. Pag August 1, pag tungtong ng August, bored na ako kasi bakit? Pag 7 o'clock, sarado na lahat. Wala ka ng nightlife. Wala pang TV sa bahay dahil kalilipat lang namin, walang internet. So kami ni Sandra, honey, what do we do? Hindi na pwede tayo magkaanak ba? Matanda na tayo. Matutulog na tayo maaga. Ano pang bored na. Tapos ang aga kong nagigising. So tumawag ako kay Pastor Johnson. Pastor Johnson, anong gagawin ko? Sabi niya, huy, huwag kayong tumawa. Sabi niya, bro, marunong ka magbike. Sa lakas ng loob ko, sabi ko, oo. Sabi niya, talaga, marunong ka magbike? Oo. Nagmumotor ako. Bike din naman yun. Motorbike nga lang. Hindi, yung bike na ganyan. Sabi ko, oo. So, sabi niya, sige, bumili ka ng bike para makapag-fellowship ka sa mga tao. So, abante ako sa bike shop. Kuya, pabili nga ng bike. Saan mo gagamitin? Patay. Ang alam ko kasing bike, sa daan gagamitin. Di ba? Tapos pag bibili ka ng bike, tapos tatanungin ka, saan mo gagamitin? Nakaloko to sa akin. Ang next, hindi ko alam kung ano isasagot ko. Gusto ko siyang sampalin, pero taga-Victory yung may-ari. Hindi. Pastor na nampal dahil siniluso po. Hindi po pwede, di ba? So, atras. Tawag kay Pastor Johnson, tulungan mo ako kasi yung pagka-Christian ko dito, relate ako kay James eh, nahihirapan ako. Sabi niya, bro, ang sagot lang dyan, ganito. Sabi mo, bumili ka na lang ng mountain bike. Yan, mountain bike. Balik. Kuya, mountain bike. Sabi niya, anong size? Patay, anong size? Ang alam ko sa bike, dalawa lang gulong, may size pa pala yan. Anyway, cut the long story short, wala talaga akong ka-idea. Ano ang bisikleta? Nabudol lang talaga ako. In literal terms, nabudol ako sa pagbabike. Well, as the years progress, natuto na akong magbike. Diba? Lumalakas na lumalakas. Tapos may nagsabi sa akin, akala ko kaibigan ko, sabi niya sa akin, mag-Odax tayo. Yung Odax, mga kapatid, 200-kilometer ride yan. Tapos tatayman kayo, 13.5 hours. Only crazy people will do it. So, ito na. Bro, mag-training ka. Mag-training tayo. So, akala ko ang training, yung magtatagaytay ka, training, patay. 200 kilometers, 35 lang yan. Walang silbi yung Tagaytay. Para ka lang kumain ng puto, pagdating doon, balik. Hindi ka man lang pinawisan. Si Pastor Ian, ganun po ang exercise. So anyway, cut the long story short, ang sabi sa akin, alam ko kaibigan ko to eh, sabi niya sa akin, mag-training ka. Basta naka-ride ka ng 170 to 180, yung 200 kilometers, payat na yan. Kasi daw, pagka 20 to 30 kilometers, adrenaline will bring you home. So, di training kami. Umabot kami ng, alam mo yung aakyat ka ng Tagaytay, pababa ka ng Nasugbo, kakaliwa ka, all the way to, tapos Tuwi, tapos pabalik, tapos babalik ng Tagaytay, tapos pabalik dito. 180. So ako tuwan-tuwa, ready na ako. Siyempre, 180, 170, di ba? Nilagpasan pa ng 10. So, the day came, June 2022. Pinili namin,
Baler, Quezon. From Baler, all the way to Kasiguran, that's 110 kilometers. Sabi ko, kaya yan, 110? 180 na ako eh. Ang problema, 5 bundok yun. 5 bundok papunta sa 110, 5 bundok din pabalik. Alangan naman mag-shortcut ka sa dagat. Eh di doon din yun. Mga kapatid, tinapos ko siya. Huwag muna, hindi nakakatawa to. 13 and a half hours. 13 and a half plus 5. 13 and 35 minutes. Lumuhod na ako sa organizer. Ibigay nyo na yung medal sa akin. 5 minutes lang naman yan. Wala. Kinulang po ako. Serious. Matagal ko siyang prenosis, hindi ko siya makonfess ngayon lang. Sa sobrang sakit. 5 minutes, alam mo ba yung 5 minutes na yon? Yun yung umihi ka, uminom ka ng coke. Kinuwenta ko, sabi ko, tignan nyo yung Garmin ko. Less than 13 hours for sure. May record sa Garmin eh. Ang sabi sa akin, ang usapan po, sir, pag alis mo dito hanggang sa pagbalik mo, 13 and a half. Wala kaming pakialam kung natulog ka dyan, kung kumain ka, kung naligo ka. Wala kaming pakialam, basta 13 and a half nandito ka. Very strict. I couldn't sleep that night. Ay, grabe. Kaya ayoko na mag-bike eh. No. Bumalik po ako. Hindi ko kayang natatalo eh. Binalikan ko. That was June 2022. December. Larga ulit. This time tinapos ko. Kaya, on record sa akin yun. Instead na 13 and a half. Mga kapatid, 12 and a half na lang. Hindi, actually, basta 12. Basta mga ganon. Nakalagay pa doon sa computer ko, you made a good time. Yan, ha? Saan ho ako nagkamali? Yung 5 minutes, endurance. Wala akong endurance doon sa mga mountain na yon. Hindi pala nakukuha yon sa tapang. Hindi pala nakukuha yon sa imagination. Kailangan kang mag-spend ng time para mag-build up. Kaya sabi nyo, your endurance has chance to grow. Hindi ko pinag-grow. Akala ko lang, hindi, lakas ng loob lang to mga kapatid. Para lang naligaw ako kay Sandra. Lakas lang ng loob ang puhunan sa faith in God. Eh wala. Endurance. Endurance needs to grow in each and every one of us. And when that grow, sabi dito, your endurance has a chance to grow. Lahat tayo has an opportunity to grow in that test of faith that God allows us to go through. I've been in this journey over the last 40 years. 1984 po ako na-born again. Between 1984 and 2024, ang dami ko rin mga dinaanang mga questions on who God is. Lord, tama ba itong pinagagawa ko? Pero isang bagay ang tama na alam ko na tama ang ginagawa ko. Yung paglalaro ng golf. Tama talaga yon. Hindi ko na, wala nang question yon. Tama ba, Ariel? Nandamay pa, no? But as I evaluated my journey with God, hindi pala ako nag-iisa. When you look at the Old Testament and some characters in the Bible, meron ding mga doubters na katulad natin. And ito sila. Quickly, Moses said, I cannot lead the Israelites. Who am I? Send someone else. Brothers and sisters. May sisters pala dito. Mga kapatid, si God nang usap kay Moses personally. Sinabihan niya, hindi ako eh. Si God na nga yun nang usap, di ba? Parang, hello, ano ba kailangan mo, angel? Si Elijah, ganun din. Gideon, Sarah, shortcut na lang natin. Saka, you take a picture, you look at those words, they all doubted. But mind you, here's what I want to suggest. God's willingness to meet us in our doubts shows His desire to strengthen our faith. He will never allow us to doubt all the time if you would allow Him to work with you.
Balikan natin. Sabi dito si James, but let him ask in faith with no doubting. Yun pala ang key dito. When we're asking God for something, let's ask it in faith. Where does doubt come from? Dito nanggagaling eh. Kasi we are taught to compute. Pag ito ang ginastos ko, pag itong ginawa ko, ito yung result, ganyan-ganyan. So dito pa lang, pagdating dito, wala ka ng conviction. Because faith has something to do with your heart's conviction on who God is. Kaso nga lang, nalilimit tayo sa pag-iisip sa sobrang galing nating mag-isip. We allow doubt. But don't worry. Sabi ko nga kanina dito, God is willing, there's willingness on God's side to meet us in our doubts, shows His desire to strengthen our faith. Ang bait lang talaga ni God sa buhay natin. He's not gonna allow us to stay on, but He will allow us to grow in our journey with Him. So, tuloy natin. Ask in faith, for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. So pabalik-balik lang, parang pag-ibig lang yan. Minsan okay, minsan hindi. Gano'n na ba kayo sa mga inibig nyo? Hindi ko matansya si Sandra 37 years ago eh. Ano ba talaga to? Totoo ba talaga itong sinasabi nito? Sabi niya, ito sinabi niya. Sabi niya, ito lang, one sentence. Kung may intention ka na maging kaibigan ko, huwag ka nang umasa. Kaibigan pa lang, wala na akong pag-asa. Ano ba yan? Sabi ko, kala mo naman sino to? Pero siyempre, struck na ako, parang, wow, ang ganda-ganda nito. Yan. Na ganito na ba kayo? Meron din kayong kakilalang ganito, di ba? Na-judge natin. Yung isang moment lang yan, yung that single moment. Sabi na, ito talagang taon to eh. Ano talagang, ba yan, pa Christian pa, tapos nagkakamali naman. Hello. Kung meron tayong i-judge na ganito, ditong taong to, wala na, tapos na yung buhay niya. One of the apostles, you remember Thomas? Anong sinabi ni Thomas? Hindi nyo alam kasi hindi kayo nagbasa. Ito sabi sa John, okay? Sa John 20. This is after the resurrection of Jesus. Alam nyo ba na nag-resurrect si Jesus? Hindi rin alam. Basta kumindot pala, okay. Okay, so sorry. Hindi naman ako na-orient. Pagka gumanon pala, pag itong gumanon, hindi na ako Pilipino, Pastor Ian. Pagka ito pala, oo. Kasi akala ko ganun eh. Sige. Right. The story of Thomas, one of the disciples, hindi yung Mang Tomas, iniisip niya iba eh. Si Thomas, one of the disciples, after the resurrection, hindi siya nakasama sa tropa. Diba? Yung tropa, yung mga disciples, nag-appear si Jesus. Hindi siya nakasama. Di nagyabang yung mga disciples nga, hindi mo nakita. Kami nakita namin, na-meet namin. Sabi niya, hindi, sabi niya, hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Tingnan natin. Sabi niya, naggagawa-gawa lang naman story ito si Pastor Carlo. Sabi niya, now Thomas, sabi niya, one of the 12, called the twin, was not with them, not with the disciples, when Jesus came. So the other disciples told him, we have seen the Lord. But he said to them, unless I see his hands, the mark of the nails, and place my finger into the mark of the nails, and place my hand onto his side, I will never believe. Ganon si Thomas. Minsan meron tayong tendency na ganon. To see is to believe eh. Hindi ako naniniwala dyan sa faith mo. Yung Christian mo kasi hindi naman tugma yung buhay mo. So, pakita mo muna, di ba? Parang si Thomas lang. Di ba? Sabi niya, I don't believe unless I see. Umapir si Jesus ulit. Si Jesus, hindi nga dumaan sa pinto. Nag-appear na lang. Pam! Sabi niya dito, tuloy natin. Then he said to Thomas,
Put your finger here. See my hands. Reach out your hand and put it on my side. Stop doubting and believe. I like that. I like how Jesus responded to someone who has doubted him if he resurrected from the dead. My friends, I believe some of us are in this situation today to be reminded, like how Jesus told Thomas, stop doubting. Believe. Wag yung I believe I can fly. Hindi yon. Hindi ka talaga makaka-fly. Okay? Hindi iba yung, siguro sa kape yung na-drink ko kanina. Umiba yung isip ko. I believe I can fly. Hindi, mali yun. Okay. Thomas. So, nung nahawakan niya, nakita niya, nahawakan niya, nilagay niya sa gilid, that was just the beginning. When Jesus told him, stop doubting and believe. Ano yung turning point ni Thomas? As we end this afternoon, I'd like to just share with you very quickly this afternoon. Ano yung turning point ni Thomas? Gusto niyo bang marinig yon? Parang ayaw niya na talaga. Sige, tapusin na natin to. Sa Acts, if you open your Bible in the book of Acts, chapter 1, verse 13, Jesus said, when he ascended to heaven, sabi niya, I will meet with you in the upper room. Go back to Jerusalem. He went back to the upper room. What did they do? They prayed together. So Thomas did not only go back. Acts chapter 1, verse 13, verse 14, it says, they prayed together as the apostles prayed together. Kaya importante yung November 20 natin when we pray together. The Holy Spirit will move in those times. But here's the turning point, the game changer of Thomas. When the Holy Spirit moved, Acts chapter 2, when the Holy Spirit came, that was a game changer in Thomas's life. How do I know that? Because from someone who was doubting who God is, to someone who started churches in India and eventually died at the hands of the religious leaders in India, only someone who has encountered the Holy Spirit that could do that by faith and with the courage that he has was able to move and say, I will do this. My friends, here's how I want to end our message today. It's okay to question who God is, but just don't stay there questioning him. When you question him, go back to the scripture, talk to him and say, would you show yourself to me, just like how you showed yourself to Thomas? A lot of us today would say, I want to feel God. But you cannot feel God when you start questioning him. This is not where you feel God. This is where you feel God in your heart. I want us to stand this afternoon. I want to suggest a whole things as a practical application of our message this afternoon. I wrote a couple of things here. You can take a picture. You can choose which of this is applicable for me. One, a good start. You acknowledge your doubting who God is in your life. Maybe some of you needs to be reminded of God's past faithfulness in your life. Paano kanya binahal? Paano siya nag-provide sa'yo? Paano kanya ginaid? He's a faithful God. He will never stop being faithful because that's who He is. Maybe some of you will need to go back to the scripture. This is the Word of God. This is powerful. Maybe
Some of you would need to lean on others for support. What am I saying? Be part of a church community. That's what small group is all about. That's what this church is. This church does not only meet on Sunday afternoon. We meet during the week as well. Maybe you need to lean on someone who has the same faith like what you have. And maybe some of you need to act in faith. Lord, I want to act in faith because this is what your word says. Not a blind faith, but faith based on who He is. Now, I'm talking to you not as a pastor. I'm talking to you as a human being that struggles with doubt, that struggles with questions. Okay lang before mag-respond tayo in worship. One last story. When our children were younger, about 8 to 15 years old, they're 32 and 34 now. When I look at them and I was like, dang, may future kaya itong mga to? Parang wala. Ano kaya ang kinabukasan nitong mga to? Paano kaya ito kung college na? Saan kaya mag-aaral to? Well, to start with, maipapasakaya nila ang high school. I was processing all of these things and I couldn't sleep thinking, what will happen to them in the future? The Lord did not spank me and just say, uy, huwag kang ganyan. The Lord allowed me to ask those questions until I came to His Word. The Word says, He knows the plans He has for my children. The Word says, I will take care of your children. Buti na lang, I'm in a church community as well that encourages me and prays for me. Today, our children have their own family. They're serving God, they're loving God. But when I look at how I responded when they were young, ang layo. As a human being, parang, Lord, kaya mo ba to? I am here to say, kaya ni God. Hindi mo kaya, pero kaya ng ating Father in heaven. How do I know that? Because He has proven over and over again that He can do what He said He will do. At alam ko na alam mo rin yan. Alam ko na may mga moments ka na natuwa ka dahil sinagot ni God yung mga panalangin mo. Alam ko na, alam mo rin na si God ang nagbigay sa'yo ng mga hinihingi mo. So balikan mo lang yun, kapatid. God is a faithful God. Start acting in faith. Don't base your walk in faith by the failures you have. No, that's not the basis. The basis is, what does the Word of God say? And who He is in your life determines the kind of faith you have for the future that you have, including your children. Amen. I want us to sing that song, Psalm 33 in Tagalog version. Taga Quezon City pala to. Sa libis ng... Sabi ko, pwede ba natin palitan ng Laguna version? Hindi. Pero let's sing it in faith. Ang dami kong tanong, Cebuano kasi ako, hindi ko naiintindihan. Sabi lang, Psalm 33. So I'm singing that in faith as well. I don't fully understand the words, but I know it is Psalm 33. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He leads me beside green pastures. He walks with me. Even though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil, because He is with me. His rod and His staff will comfort me.
He will prepare a table before me in the presence of my enemy. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Let's sing that song. Ikaw sa akin ng lahat-lahat. Minsan pa. Dumaan man ako sa libis ng kamatayan, takot ay walang lugar sa pusong may tiwala. Ikaw ang aking tagapagligtas. Ikaw sa akin ng lahat-lahat. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa'yo ako'y mananahan. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Ako sa'yo'y mananahan. Praise God. Thank you, Pastor Carlo. Can we give God a round of applause? Na-miss ko lang pakinggan si Pastor Carlo. You know, every time I listen to him, and even now, just listening to him, knowing that he has just that vast amount of wealth and experience, I can't help just praise God. It's just such a great joy to walk alongside with such a man like Pastor Carlo. And also just being with the church, the community, is just different. While listening to him, let me just read and allow me to pray for you. Paalam naman po ako, okay naman po daw sila. So, hawak ko na po yung mic. So, as usual, mga hanggang 4 p.m., hanggang 5 p.m. po tayo rito. Hindi, biro lang. Yeah, we'll pray. Let's read from John 20. Ito po yung karugtong na binasa na verse ni Pastor Carlo. Verse 28 to 29, Thomas answered him, "My Lord and my God." Verse 29, Jesus said to him, "Have you believed because you have seen me? Blessed are those who have not seen and yet have believed." We've been often taught that doubt and faith cannot hold hands together. And I'm not saying we stay in that position of doubt. I'm not saying that because yes, the message is clear. Don't doubt but believe. Pero may mga sitwasyon po tayo sa buhay na sometimes there is doubt. And sometimes we have to hold hands with doubt and faith. But there's no shame in doubt. There's no shame. And in fact, God wants to free some of you here because I just feel like there is some huge amount or maybe vast number of doubts that you have and you don't know how to approach it. Ano magagawin ko sa doubt na to? Parang ang hirap, nag-church ako, taas-taas pa ako ng kamay, tumatawa pa ako. Pero pag-uwi ko, may doubt pa rin. Parang wala pa rin akong tiwala sa iyo, God. May mga tanong pa din. You know what happened to Thomas when he doubted? And Jesus approached that. I love that scene. Na-imagine ko na yung si Jesus, sabi niya, you're doubting? And Jesus revealed himself to Thomas. And what did Thomas say? My Lord, my God. You see, doubt is not the enemy of faith.
In fact, doubt is a gateway for you to have a greater faith. Praise God. And let me just pray. You can raise your hands right now, but some of you here, you have doubts, and it's okay. There's no shame. You can run to your Father's arms and present Him with your doubt. Maybe with your future, exactly what Pastor Carlo mentioned about future of your kids. If that's you and, Lord, di ko alam, nakakaya kung malaman nila na ang liit-liit na bagay, pero wala akong tiwala sa'yo, God, nakakaya. Present that to God, and guess what? God will reveal Himself to you, and you will be what? Blessed. And it has a different meaning. It's a different topic. Some of you here maybe, with your business, ang tagal, taon, and you're doubting, faith and doubt every day. You know, that's the dance. Dance with it. God will not change. He will show Himself faithful. Maybe with some changes in your life, na Lord, ang tagal mo baguhin, babaguhin mo ba to? Or maybe things in your marriage, in your situation, in your relationship, present that to God. Lord, I just pray for your people today. Whatever doubt we have, Lord, we present that to you. And you are a God who's faithful and true, will let us see you, just like what Thomas responded, how Thomas responded. My God, my Lord. I just pray today, even as we face this storm ahead of us, literal and maybe symbolical storm, Lord, I pray in the midst of our doubt, we will see you and we will encounter you and we will have your peace. Lord, bless them, be with them. Whatever, all the applications as Pastor Carlo mentioned to us, shared to us, we will take that home to read the scripture, to pray, to get with people. And the result is we will have greater faith. And to you all the glory and honor. In Jesus' name, amen. All right, thank you, Pastor Ian. Let's raise our hands and declare the blessing of God. I trust you receive that prayer by faith as well. Sorry, hindi. I have to give in to temptation. Nung nagsalita si Pastor, tingin mo na, baba mo na mga kamay. Nung nagsasalita si Pastor Ian, napansin ko lang isang bagay. Nakakaputi pala ang London. Parang gusto ko nang pumunta sa London. Yung pisngi ni Pastor Ian, sabi ko, ay wow, sana all. It's the lighting. Okay, it's the lighting. All right. Back in the spirit, okay. Okay lang ba? All right, let's raise our hands and declare the blessings of God. Pastor Ian's a good friend of mine. I miss doing ministry with him. But here's the blessing that I want to read from the Word of God. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Father, we receive that today. In Jesus' name, amen and amen. The service is ended. Go out and be a blessing to people. If you need prayers, we're here to pray with you. God bless you.